Hello, nagbabalik tayo sa bago nating video na naman. So, this video naman, so ang itatakil natin is about sa mga question about sa fitness industry. Which is nakuha ko tong mga tanong na to sa Google and lagi rin siyang tinatanong sa Facebook and sa Reddit. So yeah, umpisa na natin. So, unang-una is, pwede pa ba ako magka-abs kahit kumakain ako ng kanin? Actually, yung totoong ano nito is yes, pwede ka magka-abs kahit kumakain ka ng kanin. Basta, kontrolin nyo lang yung volume. Ayun, basta pasok siya sa calorie deficit nyo. Tapos pangalawa naman, kailangan ko ba iwasan ng Jollibee para pumayat? Actually, hindi. So, ang may downside lang dito yung oil niya. Pero pwede kayo mag-Jollibee basta matatrack nyo yung calories na nakukuha nyo or kino-consume nyo. Tapos pangatlo, bakit parang tumataba ako kahit nagja-gym ako? So, isa lang yun. Baka hindi mo tinututukan yung diet mo. Kasi hindi ka naman papayat agad. Lalo na kung goal mo rin ay body recomposition. So, yeah. Tapos, pang-apat naman, normal lang ba tamarin ako kahit gusto ko maging fit? Oo, normal na normal yun. Kaya nga, kailangan mo na maging structured sa gagawin mo at saka maging consistent. So, syempre, mauna muna dun yung structured kung kailan ba siya gagawin, anong oras mo siya gagawin. Pumili kayo ng time para hindi kayo mapagod. So, yun. Ikalima naman, paano kung wala akong gana mag-workout pero ayoko rin tumaba? So, focusan mo lang yung diet mo. Dun lang naman Dun lang naman tayo nagtatalo eh. Kasi marami akong kakilala na gusto magpapayat tapos ayaw nila magbuhat. Which is okay rin naman. So yeah, madami akong kakilala nun. Pero yes, hindi ka, nungain. Hindi ka pa rin tataba basta tinututo kami yung diet mo. Tapos pang-anim, pwede ba mag-cheat meal every week? Pwede. Actually, dagdagan mo lang siya ng 200 or 300 calories. Kung ari, 2,000 calories ang cutting mo or maintenance mo. Dagdagan mo lang siya ng 2 to 300 calories. Pwede na yun. Considered na yun as cheat meal. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang, huwag mo agad iisipin yung cheat meal kasi hindi ka matatapos, hindi masisimulan ng maayos yung ginagawa mo. Tapos bakit mas mabilis pumayat ang iba kaysa sa akin? So, ganito yung nangyari sa akin, no? Mas mabilis ako pumayat katulad sa iba ko nakikita kasi ang ginawa ko, 3 months of trial and error tapos 9 months, doon ko na nalaman lahat. So yeah, yun. Okay lang ba mag-skip ng workout minsan? Yes. Especially kapag nilalagnat ka or hindi ka nakaka-recover ng maayos. Kailangan mo i-recover yung sarili mo. Kung gaano ka kalakas magbuhat, ganon ka din dapat kalakas mag-recover. Paano kung nahihiya ako sa gym kasi beginner ako? Trust me man, hindi nakakahiya lalo na kapag baguhan ka sa gym. So actually, tuturuan ka pa nga ng mga tao dun eh. Lalo na yung mga malalaki. Hindi sila judgmental dun lahat. Nagpo-focus din sila sa sarili na kailangan ba talaga iwasan lahat ng masarap na pagkain? Actually, hindi. Basta moderation lang. Ako kumakain din ako ng chocolate. Especially kapag pasok siya sa calories ko. So yun. Pwede. Pwede ba ako magpapayat nang hindi ako nagka-cardio? Pwede din. Basta naglilift ka ng weights. Kasi dalawa lang yun. Meron akong kaibigan na gusto magbuhat lang tapos ayaw mag-cardio. At meron din akong kaibigan na gusto lang mag-cardio and ayaw magbuhat. So that's both okay. Basta tutukan nyo nga lang yung diet nyo. Bakit parang wala akong progress kahit 2 weeks na ako nag-workout? So actually, depende yun sa pagtitraining nyo and structure ng training nyo, no? So kung ako nga kasi 3 months pa lang, wala akong nakitang progress. Siguro tone down na muscle meron pero actually, progress in 2 weeks, wala pa. Pero kung gusto nyo tutukan nyo yung diet nyo ng maayos. So, normal lang ba na sumakit katawan after workout? Yes. Yes na medyo hindi. Kasi, kung nag-tricep kayo, tapos ang sumakit sa inyo, legs or lower back, mahirap yun. So, kailangan nyo ng proper form dun or kailangan nyo magpatulong sa coach nyo or sa mga taong may nakakaalam dun. Paano kung wala akong budget sa healthy foods? Actually, maraming budget friendly, especially yung sardinas, ganun. Tsaka sa akin, chicken breast lang naman ang kinakain ko, tsaka kanin, tsaka okra. Yun, which is na pagkakasya ko naman yung 100 na pesos na pagkain ko kasi yung kanin naman, may kanin naman kami sa bahay. So,
Next question, pwede ba ako mag-gym kahit kulang sa tulog? Actually, it depends eh. Kasi may instances na nag-gym ako na wala talaga akong tulog. Pagtapos na magbuhat, sobrang sakit ng katawan ko, men. Actually, hindi ko matansya talaga. So, yun. Ang advice ko lang, kapag wala kayong tulog, huwag na kayong magbuhat. I-prioritize yung recovery nyo kasi packed up din yung hormones nyo. So, bakit parang mas lumalaki tiyan ko habang nagbo-work? So, normal lang yun. Kasi hindi naman natin makokontrol yung fat distribution natin sa katawan. Especially ako, may love handles pa ako which is insecure ako tsaka chest fat. So, yeah. Okay lang ba kumain sa gabi? Yes. Basta pasok sa calories nyo, men. Basta pasok sa calories nyo. Pwede ba bang magka-muscle kahit puro bahay lang workout? Yes. Basta na-challenge yung katawan nyo. Kung nakakarami na kayo sa push-up, try nyo planche push-up. Kung nakakarami na kayo sa squat, try nyo pistol squat. Ganun lang. So, yun yung progressive overload sa calisthenics. Ganun gumagana yan. So, paano kung hindi ako consistent pero gusto ko ng result? Mahirap yan. Parang ng blessing. Sumasalo ng blessing pero hindi nagdadasal. Ganun. Tapos, next, bakit parang ang hina ko pa rin kahit ilang buwan na ako nagja-gym? So, yun lang. Baka hindi mo tinututukan yung diet mo or hindi ka consistent. Pero isa lang dahilan yan minsan, which is kulang sa tulog or hindi maayos yung hormones mo. Kailangan ba talagang mag-protein shake? Actually, hindi. Kung nahihit mo naman ang protein mo sa whole foods, mag-stick ka na lang dun. Ang protein shake lang naman, pampasalba lang naman yan kapag kulang ka sa protein. Paano kung lagi akong gutom habang nagda-diet? Maging matalino ka sa pagpili ng pagkain mo, especially sa mga masarap. Sabihin na nating sweet, instead na magcha-chocolate ka, mag-watermelon ka na lang or mag-prutas, which is napalaking volume tapos ang low niya in calories. Next, pwede ba ako magpapayat kahit mahilig ako sa soft drinks? Actually, yes. Life hack siya. No? Life hack siya. Lalo na yung mga diet sodas or zero calorie drink. Maganda yun. Bakit parang nawala yung gains ko tumigil ako ng ilang araw? Hindi siya nawawala. Actually, may study doon na 2 weeks or 3 weeks. Saka lang siya mawawala. Pero may muscle, recovery. Kaya okay lang. Mababawi mo nun agad. Okay lang ba kumain ng fast food basta nag-workout? Yes. Basta nga pasok sa calories nyo, okay na okay. Paano ako? Kung wala akong time sa gym dahil sa work at school. Sabi ko nga sa inyo, structured is the key. Structure nyo yung mga gusto nyong workout para after school or work, pwede pa kayo magbuhat. So, pwede ba ako mag-build ng katawan kahit walang coach? Yes. Actually, free lahat sa internet, men, no? Ganon din yung ginawa ko sa dieting tsaka sa pagbubuhat. So, bakit parang antagal makakita ng result? It's either nga, hindi mo inaayos yung training mo, hindi ka maayos sa diet mo. Tapos, normal lang ba na minsan gusto ko ng sumuko? Yes. Actually, ako din, umano na din ako sa phase na yan na 3 months, ang 120 kilogram ko naging 100 lang, which is napakalungkot, di ba? Tapos worth it ba talaga lahat ng effort sa gym? Yes, man, absolutely. Lalo na kapag nag-cut down ka na. So, yeah. Yun lang yung mga natin, katanungan na nakita natin sa Google. So, yan. Flexing ng legs ko. Actually, hindi siya pantay kasi may muscle imbalance ako dito. Yung striation dun sa left leg. So, yeah. Yan yung physical update natin sa legs. Which is, yan. So, actually, kung may mga katanungan pa kayo sa akin, okay, i-comment nyo lang dyan. And kapag nakarating sa video na ito, maraming salamat. So, yeah. Peace, man. Peace.